Okay. Ayan. So we are now live again. Salamat sa Panginoong Sus. At sa oras na ito naway sumating lahat ang kapayapaan at ang kagalakan at malaking pagpapala ng Panginoong Kristo. Again, ako po si Coach Ed Soriano, aka Sorel Legaspi. Ayan, may ganon. So nawa ngayong gabi ito, samahan po ninyo ako sa atin pong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. At syempre, no, kalakip niya na ang awitin. So again, saan man kayo naroon, sa labas ng bansa ng Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, sa USA, Arab country, anywhere you are in the world. So ako po inyong samahan, no, through this Facebook Live. And again, a great evening, great afternoon, and great morning, everyone. So ngayong gabing ito, mga kapatid, I'll be sharing with you a original composition, no? Isa po sa akin pong original na awitin ay pinagkalob ng Panginoon. Pero siyempre, bago po yan, mas maganda na yung atin pong ang awiting ibabahagi ko sa inyo, isamahan po natin ang pagninilay ng salita ng Diyos sapagkat ito pong ating pong ginagawa is it is kumbaga ay binubuo, no, ng dalawang bagay. Yun pong tinatawag nating awit at salita. Yan. So it is all about song and words and song, no? O words and music. Yan. Sa madalit sabi. At syempre, shout out kay Maria Yeshalin, ayan, Taras Coronel, ayan. So, great evening. At sa inyo pong lahat, please do some comments saan man po kayo naroon para at least ma-recognize kayo. At shoutout po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong walang sawang pagtunghay, pagtangkilik, no, sa atin pong Facebook page, lalong-lalo na. It is all about be a blessing, spread the good news, at ganoon din po sa akin pong YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, isearch nyo lamang po yung Coach Ed, yan, Soriano. Yan. At salamat po sa inyo pong gagawin pong subscription. And ang Diyos pong magpala sa atin, nagigit pa sa sapat. Yan. So tayo po ay magpapatuloy ngayong gabing ito at meron po akong salita ng Diyos na tinanggap. Yan, marami na nang nakasing ngayong gabing ito. Yan, so si Sister Emmy Rodriguez, shoutout din po sa inyo. At salamat po sa inyong participation ngayong gabing ito. At please do some comments kung saan po kayong probinsya nandoon. Maraming salamat po. Yan, sa ating pagpapatuloy, sabi po dito sa Luke chapter 9 verse 28, as I read, bago sa wikang sariling atin, sabi po sa NIV sa New International Version, as I read, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John and James with him and went up unto a mountain to pray. At sa wikang sariling atin, ganito po ang pagkasabi na maliwanag pa sa sikat ng araw. At nangyari nang makaraan ang may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. So may kita po natin, mga minamahal kong kapatid, no, na kung saan maliwanag na binabanggit dito yung salitang prayer, no? They went out, sabi dito, no? They went up unto a mountain to pray. So sila po umahon, madalit sabi, umakyat sa bundok upang manalangin. Kaya napakahalaga po, no, ng tinatawag nating pananalangin. At mamaya, no, atin pong bibigyang kaliwanagan, no, simpleng paliwanag, yun pong kahalagahan ng pananalangin. So, inilalarawan kasi sa Biblia, no? Prayer is described in the Bible as seeking 1, 2, and 3. So, 3 bagay po yan. Pero, syempre, bago po yan, sa oras na ito, ayan. So, ang atin pong song na related po sa atin pong tinunghayang Word of God is yan. Ito po yung aking isa sa original composition na kung saan sinasabi ng awiting ito, every day is a blessed day when you pray. Kaya ganyan po kahalagang panalangin. Sapagkat ang panalangin, ang siyang magiging hudyat, palatandaan kung ano po yung magiging araw natin. Kaya kung gusto nating hindi Thursday, hindi morn day, ang mga araw natin, di ba? Kundi blessed day, so wala tayong ibang gagawin. Bago mag-almusal, magkape, no? Bago tayo tumungo sa anumang ating gawain, we should pray. And pray
and pray. Tulad nga sabi ng awiting ito, every day we should pray for God to bless our day. Ang ating 24 hours a day. Say yeah, yeah, yeah. Every day is a blessed day when you and I will pray. Yes. Say yeah, yeah. Every day is a blessed day. Here we go. Every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Totoo po yan. Kapag tayo nagpipray, nananalangin, ang umaga natin buong magapoy pinagpapala niya, tayo iniingatan niya, ginagabayan, pinapatnabayan. We go again. Every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Minsan pa, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Sabi nga sa awiting ito, every day you should pray. Every day you should pray for God to bless your day. Yes, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Kaya tayo po ay patuloy na mag-pray. Tuloy na sa Diyos ay umasa, magtiwala. Tsak yun, hindi tayo mapapahiya. Amen. Yes, every day is a blessed day. Oh yeah, every day is a blessed day when you pray. Every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Kaya nga minsan pa sinasabi sa awiting ito, every day you should pray. Yes, every day you should pray for God to bless your day. Yes, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Every day is a blessed day. Thank you, Lord. Every day is a blessed day when you pray. Every day when you pray. Every day. Every day when you pray. Ayan. So lahat ng araw natin ay magiging pinagpala kapag tayo ay laging nagdarasal. So ang inyo pong napakinggan is one of my original piece or one of my original composition, and that song was entitled Every Day is a Blessed Day When You Pray. When you and I and all of us pray. So lahat ng ating araw, bawat araw natin ay magiging mabiyaya, pinagpala kapag tayo ay laging nagdarasal. Ayan. So sa ating pagpapatuloy, yan, shoutout din po, yan, kaya sa ating pong kumare, kay Sister Defra. Yan, he's also watching. Yan po sa lugar ng Deparo, yan, na kung saan ay sakop ng Caloocan. Yan. Okay, dito rin yan, di malapit yan. Malapit yan sa ating lugar. Ayan, at siyempre, shoutout din, from Quezon City sa QC. Yan, si Brother Jerry Candelario. Yan. He's also watching. Salamat, bro. Yan. At naway ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumating lahat. Now, talking about the importance of prayer, sapagkat ngayong gabing ito, ang nais ko pong share sa inyo is all about prayer, the importance of it. Yan. So, nakasina rin po ang ating pong minamahal na kapatid, ang aking pong kumpare din, no? Si Brother Frank Toledo. Yan, mabuhay ang mga Bicolano, mga Oragon. Ayan, no? Dapat yan, pinapalakpakan. Biruin mo yan. Amen. So, praise and thank God. So, siya naman po yung
nanonood diyan po sa lugar ng Pasay City. So yan. So a little bit of explanation regarding po sa importance of prayer. Now, first things first, tingnan muna natin dito. Wow, now what is prayer? Bagamat napakarami pong definition ng panalangin, so mayroon po akong nais-share sa inyo all about that thing. Kasi when it comes to prayer, yan po yung nangangahulugan. Sabi dito, yan, one of the many things, one of the many meaning ng prayer is this, no? Prayer is the primary way for the believer in Jesus Christ to communicate his emotions and desires with God and to fellowship with God. So sa madalit sabi, ang pananalangin ay ang pangunahing paraan ng mga mananampalataya no, sa Panginoong Kristo. Yan po yung ating pangunahing pamamaraan ng bawat mananampalataya sa Panginoong Kristo upang makipag-ugnayan, no? Sa pamamagitan ng kanyang emosyon, desire, di ba? With God and to fellowship. And so to speak, kapag tayo po'y nananalangin, ibig sabihin niyan, tayo po'y nakikiulayaw, no? Ang pananalangin ay pakikipag-ulayaw sa Panginoon. So, ang atin pong kabanding dyan, sa madalit sabi, ang atin pong, di ba, kinakatagpo dyan, ka-fellowship ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kasi there are two kinds of tinatawag nating fellowship. Una, fellowship with the believers. So, yun po yung publicly. But yung fellowship natin with the Lord, yan naman po yung ginagawa natin in private. We are doing that, no, by praying, through praying. At ayan, no, marami na rin po nagpa-pop up. Nandiyan na rin po si Sister Perry Arban Rubio. So dalahin ko po sa Panginoong ang inyong kahilingan, maging ang inyong pong mga inabang result ay klaro po lahat sa pangalan ni Jesus. Kayo po ay malusog, malakas, at tsak yun, no, walang sakit, walang aray, walang pinagdarandam. So she's also watching from Cavite. Mabuhay mga taga Cavite. Now, simplihan natin yung mensahe ngayong gabing ito all about the importance of prayer. Kasi, no, when we talking about yung prayer, sabi dito, no, prayer is described in the Bible as seeking. So, tatlong bagay po yan. When we talk about seeking, ang papasok dyan ay tatlong bagay. Ang pananalangin ay naglalarawan sa Biblia ng paghahanap. Ng alin? Una, it's all about, mga kapatid, seeking God's favor. So when we do pray, hinahanap natin yung pabor ng Diyos. Ninanais natin na ito ay mapa sa atin o dumating sa atin. It's all about God's favor. Kaya, kung titignan natin, di ba? May sinasabi dito sa Exodus chapter 32 verse 11, nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag po ninyong lipulin ang mga tao, o sabi ito, lipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. So prayer is described in the Bible as seeking God's favor. So hinahanap natin yung pabor ng Diyos. At naniniwala tayo, masusumbungan natin sa atin ang pabor ng Diyos kapag tayo po ay nagdarasal. Hindi naman po mahirap kausap ang Diyos. No? Sa buhay natin, nangyari din yan. Di ba, may mga pagkakataon, di ba? Sa isang tao, pag kailangan natin siya sa isang tao, halimbawa, no? Hindi tayo makakarating. So, yung concerned people, kinakausap natin, can you do me a favor? Di ba? So, hindi ako makakarating ngayon, can you do me a favor? Pwede ba? Ganito, ganyan. So, nakikiusap tayo. At yan din ginawa ni Moises, di ba? Nakiusap siya na, sabi rito, nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag po ninyong lipulin ang mga taong nilabas ninyo sa Ehipto. So yun po yun, no? In behalf of, di ba, Israelite people, he asked for a favor. Kaya when we do pray, ang ginagawa natin, we are asking for God's favor. At naniniwala tayo talagang sa pananalangin natin, gumagawa ang Panginoon. No? Dumarating yung pabor na yan na tinatawag natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi mahirap kausap. Hindi masamang makiusap sa Kanya, mamanhik. Diba?
para sa ating kapwa, no? Lalong-lalo sa ating sarili. And secondly, mga kapatid, prayer is described in the Bible as seeking God, sabi ito, no? Pangalawa, okay, as crying out to heaven. Inilalarawan ang panalangin mula sa Biblia na yung pag-iyak, di ba, sa kalangitan. Ayan, di ba? Kung titignan natin, sabi dito sa 2 Chronicles chapter 32 verse 20, King Hezekiah and the prophet Isaiah, son of Amos, cried out in prayer to heaven. No? Cried out, sabi ito, no? Cried out in prayer to heaven about this. Dahil dito, nanalangin at tumingin ng saklolo sa Diyos, sina Haring Ezekias at si Propeta Isaias na anak ni Amos. Kaya, when we do pray, it simply means we are crying out to heaven. No? Tayo po ay humihingi, no? Tayo po humihingi ng saklolo sa Diyos. We are crying out. Pag sinabi natin we cry, umiiyak tayo. Amen? Nagpapasaklolo tayo. We are crying out to heaven sapagkat kung bakit tayo sa langit umiiyak, sapagkat nandun po ang Diyos. Diba? We pray, we look up to heaven, katulad ng nakaraan nating gospel. Sa John chapter 6. Diba? Verse 1 to 6. And the following, diba? Yung nakaraan nating gospel. Diba? Anong sabi doon? Diba? Jesus took the 5 loaves and 2 fish, yung 5 tinapay at 2 isda. Itinaas ng Panginoong Kristo at tumingala sa langit. At siya po ay nagdasal. Maging po yung babaeng balo sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Diba? Anong sabi doon? Wala tayong hinaing, wala tayong pag-iyak na ginagawa, araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal ito na hindi pakikinggan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po'y may tainga. Sapagkat ang Diyos po'y nakaririnig. Hindi po siya manhid. Hindi po siya katulad ng ibang tao. Hindi po siya katulad natin na walang pake. Ang Diyos po ay may pakialam sa atin. Regarding this, no, including that. Di ba? Kung titignan natin. Di ba? Sa ating gospel na ito, di ba? Si King Hezekiah, inanalangin at tumingin ng saklolo sa Diyos. Di po ba? Hindi ako nagkakamali, di ba? Siya rin isang propeta. Na kung saan tinaningan na yung buhay niya. Pero salamat sa Diyos, di ba? Binigyan siya ng extension. If I stand correctly, 18 years. So, ganyan po. Kahalaga ang pananalangin. When we do pray, we are asking for God's favor. When we do pray, we are seeking for God's favor. When we do pray, we are crying out to heaven. We are crying out to God. Diba? Kaya nga sabi ng isang awitin, di ba? Sample lang ko lang, ha? Yan, nandun na tayo sa crying. Diba? Bonus to, bonus. Diba? Sabi sa awitin ito, yes. Sabi sa awitin, di ba? Yung it was entitled, Show Me Now Your Glory, ba? Sabi sa awitin ito, and as I sing, Show me now your glory. Let me know your way. Let your very presence shine throughout my day. Show me now your glory. And let me know your way. And let your very presence shine throughout my day. And in chorus, sabi ito, di ba?
Listen to my heart cry. Listen to my prayer. Show me now your glory, oh God of my prayer. Yun, no? Praise the Lord. Yan, let us glorify God. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. So, yun po. In the Bible, prayer is described as seeking God or as seeking God's favor. It is described as crying out to heaven. And thirdly, dagdag natin, ikatatlo, no? It describes drawing near to God. So, ang pananalangin ay naglalarawan ng paglapit sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pananalangin kasi sa pamagitan ng bagay na yan na ginagawa natin, through prayer, we are seeking for God's favor. Through prayer, we are crying out to God. And thirdly, through prayer, we are drawing near to God. Kaya, the more na tayo may maraming problema at pangailangan, ang dapat natin gawin, hindi mag-distance. Hindi to get away. Diba? Hindi tayo dapat papalayo, kundi dapat papalapit. Yan. So, great evening din po. A great and a blessed evening. Ayan, kay Sister Marcia. Yan. So, she's also watching dyan po. Yan. Sa lugar ng dyan malapit sa Balakstala, Caloocan. Yan, sa may malaria. So, salamat po sa inyong panonood. At good evening po sa inyo kay Brother Alan. Yan, kay Sister Grace. Sa inyong pong buong pamilya. At salamat po sa inyong panonood. So, drawing near to God. Kaya nga dito po, as I quote sa Psalm chapter 73 verse 28, but as for me, it is good to be near God. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of your good deeds. At sa wikang sariling atin, ganito po yung pagkabanggit eh. Ganito po yung pagkasabi na maliwanag pa sa sikat ng araw. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. At ganoon din sa James chapter 4, in addition to that, verse 8, anong sabi doon? Draw near to God, and He will draw near to you. Diba? Anong sabi doon? Kung lalapit tayo sa Kanya, lalapit siya sa atin. At yan naman po ang gusto ng Diyos na mangyari. Hindi tayo lumayo, kundi tayo po'y lumapit. Lalo na kapag tayo po'y nasa gitna ng pangailangan, sa gitna ng pagsubok, ng problema, at saan namang hamon ng buhay. Yan, shoutout din po kay Sister Cecil Bristol. Yan. So, she's watching from Cavite. So, salamat sa inyong panonood at regards din. Yan. Kay Grace, kay Sister Bing, at sa mga kapatid at sa iyo mother. So, thank you for watching at ang Diyos ang patuloy na magpala sa iyo. At sinasabi nga, in addition to that, bukod sa James 4:8 na draw near to God and He will draw near to you, maging sa Matthew 11:28, anong sinasabi ng Panginoon? Magsiparito kayo. Hindi niya sinabi magsitago kayo, diba? Magsiiwas kayo sa akin, magsilayo kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi. Ang sabi ng Matthew 11:28, sabi ng ating mabuting guro, diba? Sabi ng Panginoon, diba? Learn from me. Come to me, all of you who are heavily laden, diba? And learn from me, diba? Lumapit kayo, kayong lahat na napapagal at mibigatan sa inyong pasanin. Mag-aral kayo sa akin. At naniniwala ako, katulad ngayong gabing ito, sa pag-share ko sa inyo ng Word of God, naniniwala po ako na tayo po'y natututo. At ito pong ginagawa natin, pakikinig ng salita ng Diyos, ay paglapit sa Kanya. Kaya the best thing na dapat natin gawin, di ba? Lalong-lalo na kapag tayo po'y may pangailangan, ay yung lumapit sa Diyos. Huwag na wag tayong lalayo. Sapagat ang sabi ng Bible, in John 15:4 and 5, I am the vine, and you are the branches. Diba? You cannot bear fruit by yourself. Hindi tayo pwedeng mamunga kapag tayo walay sa Diyos. Kung tayo walay sa Diyos. Sabi ng Bible, without me, you can do nothing.
Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya napakahalaga na tayo lagi nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ayan, shoutout din kay Brother Amel. Yan, Katahan. So, he's also watching from Malolos, Bulacan. So, mabuhay ang mga taga Bulacan. So, yan po, no? When we do pray, ito'y naglalarawan ng una, ito'y naglalarawan ng paghahanap ng pabor ng Diyos. As we pray, di ba? Prayer is described in the Bible as seeking God's favor. Prayer is described in the Bible as crying out to God, crying out to heaven. And thirdly, prayer is described in the Bible as drawing near to God. Di ba? Kaya ang sabi ng awitin, di ba? Isa sa sinasabi ng awitin, di ba? We will draw near to you, di ba? Yun ang sabi ng awitin, no? Isa sa magandang awitin niya, pero napakatagal na kaya hindi natin ma-recall. Maalala yung mga lyrics. At isa pa, di ba? Yung madalas natin kinakanta, yung pinasikat ni Pastor Romel Guevara. Anong awitin, di ba? Ang Pangako. Tenenenen, di ba? Tenenenen, di ba? Anong sinasabi doon, di ba? Di ba, sabi niya sa awitin yan, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Diba yun ang sabi doon? Amen? Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kaya diba, Panginoon lumalapit, sa inyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang tanging pag-asa. Kaya kapag ramdam natin, nag-iisa tayo, we are alone. Diba? Pag ramdam natin, we are down. So tayo po'y lumapit sa Panginoon, mag-pray. Ayan, so nakasin na rin po Sister Nora Manzano. Shoutout po sa mga taga-Tagig. Kasama na rin si ating super friend, Sister Shirley. Ayan. So shoutout din po sa inyo at sa inyong at sa isa pa nating tugang, no, si Sister Imelda. So mabuhay mga taga-Tagig at salamat po sa inyong panonood ngayong gabing ito. Kaya mga minamahal na kapatid, di ba? In every day of our lives, let us always pray. For us, for God to bless our day. Napakahalaga na lagi tayo nagpipray, nananalangin, upang patuloy na pagpalain ng Panginoon. Diba? Ang ating araw. Ang bawat araw na dumarating sa ating buhay. Kaya nga sinasabi ni Thomas Watson, sabi ni Thomas Watson, prayer delights God's ear. It melts His heart. So yun po yung napakagandang katotohanan. Diba? Yan po yung hinihintay ng Panginoon sa atin. Diba? Nalulugod ang Panginoon. Kapag tayo, yung panalangin natin ay nakalulugod sa Panginoon. Yan po'y napakaganda sa kanyang pandinig. Kumbaga sa isang sound, no? Talagang, diba? It is pleasant into His ear. At hindi lang yan, mind you, diba? Sabi ni Thomas Watson, it melts His heart. Diba? Alin? Yung puso ng Diyos. Kaya diba, katulad sa atin, tayo, may mga anak, may mga mahal sa buhay. Diba? Minsan may mga taong lumalapit sa atin, no? May mga pangailangan. Diba? May kita mo naman yung tao, pag may pitang pangailangan, diba? Palapit pa lang sa'yo, diba? Puno na ng luha. Doon pa lang, diba? Pag nakita mo, diba? Talagang, sabi nga, yung puso mo parang matutunaw eh. Ganyan din ang Diyos. Kapag tayo nananalangin sa Kanya, gustong-gusto niya. At kapag tayo nananalangin sa Kanya, talagang yung puso ng Panginoon natutunan. Kaya, di ba, as we pray, God will answer us. At tawa nga po, na ngayong gabing ito, ang Diyos din po'y patuloy na magdagdag ng pagpapala sa atin. Kaya huwag natin kalilimutan, in every day of our lives, na tayo mag-pray. Sapagat sabi nga sa awiting ito, di ba? Yes, every day is a blessed day when you pray. Yes, here we go.
Thank you, Jesus. When you pray, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Sing it once again. Every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Kaya nga sabi sa awiting ito, every day you should pray. Every day you should pray for God to bless your day. Hey, hey, sing it once again. Yes, every day is a blessed day. Oh yes, every day is a blessed day when you pray. Every day you should pray. Every day you should pray for God to bless your day. Yeah, yeah, yes. Every day is a blessed day. Thank you, Lord. Every day is a blessed day when you pray. Every day when you pray. Every day you should pray. Yan. Yan. So again, nakasin na rin po. Yan, ang ating makatang atleta. Yan, si Brother Lando Flores. Thank you for watching po, Brother Lando. So, he's also watching from Rizal. So, marami pa rin po nagpa-pop up. Nandiyan din si Miguel, Gadjel, Geraldine. Yan. She's also watching naman po dyan po sa lugar ng Bagong Silang. So, dapat dyan pinapalakpakan. And again, thank you for watching ngayong gabing ito. At muli, nice ko po kayong patuloy na anyayahan, no? Tuwing every Sunday. So, ang atin pong bagong program, no, ay yung sa ating pong Facebook page, it is all about be a blessing, spread the good news. Dati LSS eh. So, medyo gumawa tayo ng isa pa pong programa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yan po yung ating pong pinagayaman. At maraming salamat po sa inyong support. So, every Sunday from 8 to 9 in the evening, so huwag niyo pong kakalimutan na suportahan ang ating pong Facebook page. Ang program natin dyan, Be a Blessing, Spread the Good News. Sapagkat kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, kung bakit tayo nakarating kay Lord, ay upang maging pagpapala sa iba. Tayo pinagpala upang maging pagpapala sa iba. Ganoon din, I would like you to follow ang aking Facebook. Yan. Aking Facebook. Yan. Yang Ed Soren. Yan. Biruin mo yan. Ed Soren. Artist tayo ng dating. At ganoon din, siyempre yung aking YouTube channel, no? So, ang aking YouTube channel is 300 plus na rin yung ating pong ang ating pong subscriber. Pero ang mahalaga diyan, tuloy-tuloy lang natin. May mga panibago tayong videos, in-upload natin. Ang mahalaga diyan is sabi nga, to unleash our potentials. Ang mahalaga diyan is to be a blessing to others. Yung tayo po'y maging malaking tulong. Wala man tayong dolyar, wala man tayong 1,000, di ba? Ang mahalaga diyan sa pamagitan ng pag-share natin ng Word of God, nagiging pagpapala tayo sa iba. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, so search nyo lamang po yung aking pong YouTube channel, Coach Ed Soriano. At mag-upload na po doon yung ating pong poster, yung ating pong picture dyan. At super thanks in advance sa inyo pong gagawin pong pag-subscribe. At muli, sa inyo pong sumama sa akin ngayong gabing ito through this Facebook Live, nawang Diyos pong patuloy na magdagdag ng pagpapala sa atin. I pray in Jesus' name. So patuloy tayong pagpalain ng Panginoon lagi. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Ito po ang ating panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon na tunay na hari. Diba? Haring magpakailan pa man. Hindi nagbabago. Amen and amen. Kaya, thank you for watching. And again, ako po si Coach Ed Soriano. Nagsasabing, a big God bless you. And God bless you more and more in Jesus' mighty name. At ang lahat ng naniniwalang
siya po'y pinagpala ng Diyos, ay sumigaw at magsabi ng malaking Amen. So, super thanks po sa inyo pong panonood. God bless you more and more.